beloved Boss Mike Cervera. Uy, bilyonaryo. Pakisabi dyan sa opisina. Kita nyo mga kababayan ko, yung itsura na yan, nagmamaganda pa. Mga kababayan Oh, nasaan na yon? Dito ba yon? Eto. Wait lang, Wait lang, ito. Baka ito. Yung laptop. Eto na mga kababayan ko. Mga kababayan, pakinggan nyo to. Huling-huli si Sara Duterte dito. Grabe mga kababayan, hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya. Huling-huli, sa sariling bunganga, sa pagnanakaw, si Sara Duterte. Grabe, pakinggan nyo, mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi, Walang kukurap. Pwede po ba mga kababayan ilan na ba? Bago tayo magtuloy-tuloy, baka pwede naman. Mag-like naman kayo, kahit like lang. Huwag nyo nang i-share. Okay lang. Huwag nyo nang i-share. Like lang, masaya na ako. Ito na. Mga kababayan, pakinggan yung maigi ito. Kapag ka matalas ang isip, ang pangunawa, sigurado, magigets nyo. Kapag kaho ang pangunawa, ay parang yung mga pangunawa ng mga DDS at naniniwala kay Martin Romualdez. Na-connecta mo na naman, kaya sila sasaktan. Ulitin mo. Diba, Hermes Valdez? Winterhan, Friend tayo sa FB, no? Diba? Sino friend ko sa FB dito? Si Jojo. Ito na, mga kababayan ko. Ulitin mo, nasasaktan sila. Kung kayo, mga kababayan, ay mahina-hinamang unawa sa mga sasabihin ni Sara, mga kababayan ko, sigurado, hindi nyo magigets. Para kayong mga DDS. At saka, hindi ko masabi. Sa totoo lang ayoko kayong bulahin ng kasinungalingan, Kaya, magiging tapat ako. Dahil mahal ko kayo. Para kayong kapag hindi nyo to nuggets, para kayong yung mga mga naniniwala kay Martin Romualdez. Lagi ayop, mga kababayan. Ito na. Pakinggan nyo na mga kababayan ko, ito na. Imbestigahan nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation Kita nyo? sa loob ng Department of Education. Noong ako ay Department of Kita nyo, hindi pa siya sigurado sa mga sinasabi niya. Ay, nako. Education Secretary. May I just say, kita nyo, i-connect niya yung confidential fund niya. Parang nangangatwiran lang mga kababayan na, yung elementary yung anak. Sige tuloy. Parang sinasabi ni Sarah, kahit nag-cutting siya, maaga kasi kaming lumabas, mami. Kasi nga, kasi meron daw kasing usong lindol Parang ganito mga tira si Sarah. Hayop ka, Sarah. Di ba? Mga kababayan, parang ganyan lang mga tira si Sarah. Para bang yung elementary lang nating anak na grade 1, Sabi, bakit ang aga mo? Mami, pinauwi na kami kahit nag-cutting siya. Mami, pinauwi na kami kasi natatakot yung mga teacher tsaka yung principal kasi uso ang lindol Ay, Sarah. Eto na, Sige, tuloy mo yung pinagkakatwiran mo, Education Secretary. Lax. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon Lax. sa paghahanap Nak. ng ebidensya sa Diba? investigasyon na yun.
SunWest ang contractor Wait. ng laptop doon sa DepEd. Kita nyo? Ang tanong ko, nagets nyo ba? Nagets nyo ba si Sarah? Tignan nyo mukha niyan, mga kababayan. Kadalasan ng mga sinungaling, oo, yan, yung itsura na yan, oo, tutugma. So ngayon, mga kababayan ko, narinig nyo, bigyan ko ng ng aking komento, Ito. Nuggets, uy! Titsasera, ayaw mo lang sabihin na yung mga sumusuporta kay Martin, mahihina ulo. Ay! Nakikigets ka dyan. Sige nga! Comment mo nga! Kung nagets mo, ito talaga. Ito na mga kababayan. Uy, dito sa channel natin, mga kababayan, maging masaya lang tayo. Tandaan nyo tatandaan nyo mga kababayan ko. Maliban kay Pangulong Bongbong Marcos na magmamalasakit sa ating mga Pilipino, wala na nino man na mga politiko ang magmamalasakit sa Pilipino. Maliban kay Pangulong Bongbong Marcos, si Manong Kaya walang silbi yung pagkampi kay Martin Romualdez at kay Sara Duterte. Makakala nyo, ano katwiran ng mga naniniwala kay, huwag kayong masaktan mga kababayan ko. Huwag kayong masaktan. Gusto ko lang maging totoo sa inyo. Ulitin ko, ayoko kayong bulahin sa isang matamis na kasinungalingan. 'Di ba? Para lang gusto nyo lang yung marinig sa akin. Para matuwa kayo. Hindi ho ako ganon. Tandaan nyo na ngayon pa lang, hindi ako ganon. Oo, sasabihin ko lahat. Oo, kahit masakit sa inyo, basta magiging totoo lang ako. Ngayon, sinasabi nyo, hindi ko kayo inaaway, liliwanagin ko lang Ngayon, sinasabi nyo, wala pa naman ekang patunay. Oo, bakit kasi inaaway nyo na? Wala pang ebidensya, wala pang matibay na magpapatotoo na nagnakaw talaga si Martin Romualdez. Sipin nyo tong sasabihin ko sa inyo, mga kababayan. Sipin nyo. Kung ibalik ni Sara sa atin yan, yung salita na, wala nga pa kayong napapatunayan. Wala pa kayong ebidensya. Wala pang mga, hindi pa lumalabas ang investigasyon. Sige nga. Paano? Ano isasagot nyo, Aber? Ano isasagot nyo? Kapag binalik ng mga DDS, yung ating mga pinaratang sa magnanakaw na to. Tama, mali? Naku, mga kababayan ko, konting lawak lang ng iisipan at pangunawa ang aking hinihiling. Matatanto nyo at masusumpungan nyo kung saan nanggagaling ang lingkod nyo na si Mike Cervera. Jojo Chavez, ikaw ang tagapagsalita, di ba? Di ba? Sabi ni Susan Mayor, may evidence na kay Sara. Alin po? Alin ang ebidensya? Hanggat nanggagaling sa mga sabi-sabi, wala pa rin. Kung sabihin ko, may ebidensya rin naman kay Martin. Di ba? Bakit? Tauhan niya si Saldico. Lahat ng gagawin ni Saldico, hindi gagawin yan hanggat walang utos ni Martin. Ano? Di ba? Hindi nyo magigets. Siyempre, hindi nyo magigets. Kasi nga, ligaw kayo. Tapos, siyempre, magaganda yung naririnig nyo sa mga pinapanood yung vlogger. Kaya siyempre,
hindi maaalis sa inyo na magdalawang isip at magduda sa mga sinasabi ko. Tama? At yun ay nauunawaan ko. Sabi ko nga kanina, nauunawaan ko kayo. Oh, ito na. mga kababayan ko, ha? Oh, di ba? Oh, ito na. Oh, bigyan natin na reaksyon tong hinayupak na si Sara Duterte. Booking sa sariling bunganga. Ibisigahan nila yung laptop corruption scandal. Kita nyo, laptop corruption scandal, mga kababayan? Sino ba? Sino ba ang naging DepEd Secretary? Di ba ikaw? Di ba? Ikaw din ang nag-purchase niyan? Kung hindi man ikaw, yung sinandan mo na DepEd Secretary na ang kumuha yung tatay mo. Kita nyo mga kababayan ko, nagigets nyo ba? Nagigets nyo? Yung sinasabi niya, siya at saka yung inabutan niyang pinalitang DepEd Secretary na ang tatay niya nag-appoint. Di ba mga kababayan ko? Tama. Sabi ni Robert, hindi sa mga vlogger ako bumabase. Evidence, tama, correct, approve. Di ba? Sabi ni Aida AI, sabi, siguro ito, DDS to, sabi, bakit hindi, kuha ng favor kay, ano? Fake news ka, bakit hindi, kakakuha na, bakit? Kailangan ba makakuha? Tapos, pag nakakuha, kailangan ipagtanggol ko siya, ganon? Ganon ba yun? Yung ba yung ibig nyo sabihin? Di dapat. Ganito yun. Gusto nyo ba kailangan makakuha ko para ipagtanggol siya? Kapag kumuha ako ng pabor, ibig sabihin, wala na akong karapatang batikusin yun. Tandaan nyo yan, mga kababayan ko, huwag kayong maging bobo. Kapag humihingi ka ng pabor o nakakakuha ka ng pabor sa kahit sinong tao, lalo na politiko, tandaan nyo, never at never nyong matitira kahit alam nyo na may ginagawang masama. Sipin nyong maigi yan. Lalo na sa mga vlogger na tulad ko. Yan mahina ulo nyo sa totoo lang. Iwan ko kay Aida kung kay Alda. Kung ito DDS ba talaga o ito panatiko ni Martin, Diba? Yan yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung pangangatwiran nyo rito, iabante nyo. Dahil hindi uubra sa akin yan, maniwala kayo. Saan kayo nakakita? Sasabihin hindi ka nakakakuha ng ng pabor o kaya kailangan tirahin ko. Hindi. Wala na akong pagkakataon at karapatan para tirahin kung humihingi ako ng pabor diyan. 'Di ba? Mali. Di dapat tanungin niyo yung iba, baka mamaya sila yung mga nakakakuha kaya pinagtatanggol nila kahit mali. Tama? Sipin yung maigi. Huwag ganon. Diba? Ano ba talaga tayo? So, kung saan lang tayo nakakakuha ng pabor, doon lang tayo. Anong pagkakaiba na natin sa DDS niyan? Diba yung mga DDS, kahit mali na yung ginagawa ng mga Duterte, dumidila pa rin sa mga puwet nila. Bakit? Kasi nga, may nakukuhang pabor. Yan ang sinasabi ko. Kapag mali, mali. Pag tama. Bakit? Pinupuri naman natin pag tama ginagawa. Pag maganda ginagawa, pinupuri natin. Di ba? Kahit pa nga hindi makamarkos kapag tama yung ginagawa, pinupuri natin. Kita nyo? Ano ba talaga? Saan ba talaga tayo? Para ba talaga tayo sa mga masasamang mga politiko? O para lang sa mga nakakapagbigay sa atin ng kapaboran? Sipin yung maigi yan. Nako, mga kababayan ko. Di ba? Ito na. Ito, dito kayo tumutok. Ito na. Department of Education. Nandoon si Zaldico. Kita nyo?
nandun daw si Saldico. Alam pala niya, ang tanong, eto, isipin yung maigi, ha? Isipin yung maigi. Alam pala niya na nando doon si Saldico sa kontrata ng mahiwagang mga laptop, ha? Bakit ngayon lang ibinubunyag? Aber. Sige nga, isipin nyo nga maigi. Bakit nyo binubunyag? Oo, si Ernesto Villanueva sabi, Saldico, SMR, sino kaya? Iisa lang yan. Iisa lang yan, dalawa na yan. O, sama nyo na to. Silang tatlo, iisa lang. O, si Sara, Saldico, Speaker Martin, silang tatlo, iisa lang. Diba? O, eto na, mga kababayan ko. Tanungin nyo, bakit ngayon lang binubunyag ni Sara itong mga issue ng laptop na alam niya pala noon pa na nandoon ang nangontrata ay yung SunWest na may pagmamay-ari ni Saldico. Sige nga, ayan na nga. Nung binabanatan siya ni Saldico, tanong ko sa inyo, bakit hindi niya binunyag? Sige nga, kasi magkasosyo sila ni Saldico. Kita nyo mga kababayan ko, lawakan nyo kasi ang pangunawa. Pangunawa po mga kababayan. Tuloy. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation. Kita nyo? Alam daw niya yun, dahil gumawa daw sila ng sarili nilang investigation. Ang tanong, kung totoo yan. Ito kasi, kalahati totoo. Kalahati kasinungalingan eh. Tignan nyo, mga kababayan ko. Alam daw niya yun kasi gumawa sila ng investigation. Ang tanong, nung panahon ni Sara Duterte, meron ba kayo narinig na binunyag? Si Saldico, nangurakot dito sa laptop scandal. Siya ang promotor. May narinig ba kayo sa kanyang ganyan? Wala. Kasi mga kababayan, dahil hindi na makakapagsalita si Saldico dahil napakarami ng reklamo, kaya tumitira na. Aminin mo na, Sara, parehas lang kayong kumita. Diyos ko, iwan ko. Kita nyo mga kababayan, sipin nyo, pag connect-connectahin nyo. Sa loob ng Department of Education. Noong ako ay Department of Education Secretary. Kita nyo? Sabi niya, nag-imbestiga ako nung ako ay Department DepEd Secretary. Nag-imbestiga ka pala. Bakit hindi mo binunyag yung investigasyon mo, ha? Never heard. Hindi natin narinig yan. Di kita nyo, aminadong-aminado, galing sa bunganga niya. Na yung galon, maliwanag na nagpapalusot na. Pero mga kababayan, yung katwiran na ganyan, sabi ko sa inyo, pang grade 1, elementary lang. Sabi ko na nga ba Sara kaya kayo nagkagalit-galit na tatlo para kayong mafyang tatlo. Na hindi na nagkasundo-sundo sa kita, kaya nag-away-away na. Ayun, pati si Pangulong Bongbong, inyong pinagtripan. Kasi kailangan mong agawin ang kapangyarihan para makaganti ka kay Martin Romualdez. Ano ba? Jojo Chavez, Wala. Tuloy. May I just say na mayroong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap. Ang napipilitan ka pa, hayop ka. Napipilitan pa siya mga kababayan sa ikakatwiran niya. Hindi pa nga sigurado kung lalabas sa bunganga niya. Alam nyo mga kababayan kung totoo ka. At alam mo talaga yung totoong nangyari. Mga kababayan, tuloy-tuloy ka dapat magsalita. Hindi ganyan, di ba? Di ba? Tuloy. Nag-ebidensya sa Naks. investigasyon na yun.
Naku. Kita nyo, nakasilip pa ng alibay, mga kababayan. Sabi nyo, napunta daw yung kanyang confidential fund sa pag-iimbestiga na yun. Ay, Sarah, galing. Sabi ko sa inyo pinaniniwalaan nyo po ba yan? Ha? Pinaniniwalaan nyo po ba yan si Sarah, mga kababayan? Yung ganyang salitaan. Mga kababayan ko ewan ko sa inyo. Parang pinaniwalaan nyo na rin yung palusot ng grade 1 na nag-cutting class tulad ng kwento ko kanina. Di ba? Yan. Grabe. Sarah, tuloy mo. Sunwest ang contractor. No, kita nyo? Ang laptop. Bakit ngayon niya lang sinasabi yan? Kasi hindi na makakasagot si Saldico. Kasi mga kababayan, ako naniniwala na si Sarah at tatay niya may kinalaman. Either tatay niya o siya. May kinalaman dyan, mga kababayan. Sabi ng tatay niya, wag mo nang usisain yan. Diba? Baka madamay na naman ako dyan. Lumabas yung aking pangalan. Tignan, saan kayo nakakita ng ganun? Diba, sabik na sabik ito sa mga panira. Mga kababayan, kung totoo yan, dapat yan yung nilalabas nila nun. Hindi Kung hindi peke, kung hindi fake news, kung hindi AI, yung nilalabas nilang pantira kay Pangulong Bongbong, at sa iba pa, mga kababayan ko, wala Hindi natin narinig yan Bakit? Ulitin ko, kasi nga, hindi makakasagot si Saldico. Naiipit na si Saldico, mga kababayan ko. At hintayin nyo. Hintayin nyo. Ako sigurado, kapag kaya nagsalita, una niyang ikakanta, si Martin Romualdez. Maniwala kay siya. Tik na yan, magtropa yan Nako. Alam nyo, marami kong pwedeng sabihin sa inyo na hindi ko pwedeng sabihin dito. Nagpipigil ako. Nagpipigil ako sa mga sasabihin ko. Kasi nag-aantay ako na baka mamaya may bumanat sa akin, ilalabas ko yung bomba ko. Bomba talaga yun, mga kababayan. Kaya kung meron akong pinanggagalingan, malalaman nyo rin yan. Balang araw. Nako, hindi ako magsasalita dito. Nako! Diba? Kamukha ni Fiona. Gawin kaya natin kulay green siya, no? Doon sa DepEd. Diba? Yan, mga kababayan. Huling-huli sa akto si Sarah kung paano magsinungaling. Sariling bunganga niya mismo nang bubuking. Diba? Sariling bunganga niya mismo nang bubuking, mga kababayan. Diba? Ang ito, mga kababayan, kung gusto nyo kulitin, kasi ako hindi nyo makukulit Kulitin nyo si Sangkay. Kulitin nyo si Sangkay, maniwala kayo. Yan. Nako, marami ring alam yan. Ay, grabe. Sino pa? Marami, mga kababayan ko. Yung halos mga kababayan lumuwa na yung mga bunganga. Wala akong binabanggit na pangalan kung gusto nyo lang. Baka sakali makulit nyo si Sangkay. Pakantay nyo! Ewan ko na lang, mga kababayan. Di ba? Yan. Dito na tayo, mga kababayan ko. Nawala na tuloy ako. Ito pa, isa pa, mga kababayan. Tingnan nyo, mga kababayan ko, ito yung kinikwento ko sa inyo. Aba, mga kababayan ko gusto pang gumanda sa mga litrato. Kung hindi ba naman saltik talaga ito, mga kababayan, Kung hindi ba naman saltik talaga, si Sara Duterte, tignan nyo naman, mayroon pang request May request pa, mga kababayan.
Maribel Villanueva, sabi, sasagutin ko lang. Oh, ako naman eh. Oh, sabi ko sa inyo, ako, magkakaibigan na tayo. Walang tampuhan dito. Sabi nga nila, talo-talo tayo kapag may diskusyon. Pero lagi tayong magkakaisa kapag si Pangulong Bongbong ang nakataya. Ano, ha? Oh, walang pirma si MR sa BICAM. Si Chis meron. At saldi ko. O, kita nyo? Mga kababayan ko, ang isang gobyerno, mga kababayan, ay parang isang, ipagpalagay natin na kumpanya. Alam nyo ba na yung mga boss, tandaan nyo, kadalasan hindi yan pumipirma. Dahil nga, boss, ano ginagawa? Nag-uutos lang siya. Sana na-gets nyo na. Di ba? Sana na-gets nyo na, ha, mga kababayan ko. Maribel Villanueva. Peace tayo, ha. Di ba? Kadalasan ang mga boss, hindi yan basta-basta pumipirma. Di ba? Kadalasan, marami ang inuutosan. Yung kanyang sekretarya. si Maribel Cruz nagagalit eh. Yung kanyang sekretarya o kaya yung kanyang tauhan, ikaw na bahalang pumirma. Hindi nyo alam yan, ano? Hindi nyo alam. Ito na, mga kababayan ko. Dito na tayo sa, grabe, nagmamaganda pa eh. Uy, bilyonaryo. Kita nyo. Nako. Mga kababayan ko, titigan nyo ang itsura niya. Mga kababayan, walang biro Titigan nyo ang itsura ni Sara. Ganyan ba talaga ang itsura ng pang-presidente, mga kababayan? Mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, yung magsasabi ng oo, mga sinto-sinto lang. Eto na. Eto na, mga kababayan ko, baliw-baliwan si Sara. Pasok. Uy, bilyonaryo. Pakisabi dyan sa opisina ninyo na ayus-ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta pakikura maganda yung picture ko. Sige mga makakarating po. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Bakit pangit yung picture na ginagamit? Pangit ka naman talaga eh. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Yung pisngi mo hanggang leeg mo. Di ba? Kita mo, naritoke na yan, Oy, bakit naman ako may inggit dyan? Parehas lang naman kaming nagparitoke. Di ba? Oy, anino, wag ka nga. Hindi ako may inggit dyan. Parehas lang naman kaming nagparitoke. Tuloy. Sana yung mga tiga-Office of the Vice President, padalhan nyo nga ito siya ng mga magagandang picture ko para yun ang gamitin nila, be. Oy, padala nyo ng AI picture niya. Kayo naman, Bilyonaryo News. Maawa na kayo. Diba? Kahit man lang sa post ninyo, gumanda to. Dahil mga kababayan, nakikita nyo naman ang mukha nito. Pag naging kulay berde to, hawig na hawig, kambal ni Fiona. Diba? Yan yun. Ibang klase, no? Antibay, mga kababayan. Saan kayo nakakita ng ganyan? Kung hindi na ba naman si Raulo yan? Presscon, nagtanong yung Bilyonaryo News. Oo. Tapos sasabihin niya, yung picture niya. Mga kababayan, leader ka ng bansa, tapos ganyan, isisingit mo pa yung personal na interest mo. Diba? Alam nyo, nakakahiya. Nakakahiya, mga kababayan. Sa totoo lang, nakakahiya. Oo. Biruin mo, yung usapan, seryoso, tapos bigla mong isisingit pa. Issue pa rin sa'yo, pati litrato. Ano ba magagawa namin? Diba? Ano ba magagawa namin kung ganyan ang itsura mo? Wala na kaming magagawa dyan kung ganyan ang lumabas. Ano? Yan ang sinasabi ko, mga kababayan ko na talagang itong si Sara, iba mag-isip. May tama. May tama pa sa pag-iisip to Di ba, ma'am? Napansin mo yun? Kita mo, naghanap pa ng kakampi. Alam mo yung
press con. Tapos gusto mo makipagkwentuhan ka sa kumari mo. Diba? Yan, oh, press con yan, ha? Tapos para bang nakikipagkwentuhan lang sa kumari niya. Di ba, Day? Oo, gwapa kaayo. Yung na AI na picture ko. Di ba? Parang ganun, ano? Oh. Di ba, Day? Gwapa kaayo. Yung na AI na picture ko. Yung na AI, oo. Yung na filter, oo. Pero yung itsura mo, ha? Tignan mo nga, oh. Oh, sa ano kinaganda mo? Para kang sintu-sinto, oo. Special child. Ito na. Picture ko para yun ang gamitin nila, be. Please lang. Di ba, ma'am? Napansin mo yun, ma'am? Yung kalaban ko, maganda yung photo. Tapos ako, pangit yung photo. Eh, ang katotohanan naman, mas Inggit ka lang pala eh. Inggit lang daw si Sarah. Inggit ka, no? Inggit sa magagandang mga, kalaban daw niya. Sino ba yun? Eh, maganda naman talaga si First Lady, di ba? Maganda. Eh, linilabas mga kababayan yung mukha niya habang sinasapak niya yung sheriff. Mga kababayan ko, yung mukha niya, daig papakwan. Pag ginawa niyong berde, nako, piyona na. Di ba? Lumabas mga kababayan nung kabataan ni First Lady. Grabe mga kababayan ko. Walang lalaki na hindi mahuhumaling, maiingganyo, at mapapaibig si First Lady. Kaya kung napaibig si Manong Bongbong, nako, hindi nyo na masisisi. Pero eto, mga kababayan ko, si Sara Duterte. Mga kababayan, kung may mga kwento-kwento na kung kani-kanino napupunta, yun talaga kapalaran ng mga yan. Di ba? Kung may mga kwento-kwento kung saan napupunta yan, yun na talaga kapalaran niya. Di ba? Alam niyo yung mga kababayan alam niya naman na kung anong itsura niya. Tignan niyo mga kababayan si Kitty, di ba? Alam niyang pinarenovate niya yung mukha niya. Ano ang kapalit, mga kababayan? Minsan nasa Bombay, minsan nasa Apo ni Chabit na. Ay, nako, mga kababayan ko, ganyan ho ang sumpa. Bakit? Bakit ko alam kanyo? Relate ako eh. Tignan niyo ako. Kung kani-kanino ako napupunta eh. Ay, nako. Diba? Ayan, mga kababayan ko, baka akala nyo lang, sa itsurang ito ni Sarah, mga kababayan, wala na, Kahit na magpa-renovate ka, hindi nyo masusuklian, ay hindi nyo matatapatan, ibig ko sabihin, hindi nyo matatapatan si First Lady. Dahil si First Lady ay nag-iisa lang, si Manong Bongbong Diba? Kita nyo naman, mula nang makilala si Manong Bongbong, hindi na nagkaroon ng iba si First Lady. Ganun kasi, mga kababayan ko, dapat maging loyal tayo. Tanungin nyo siya, si Sarah, kung ano yung isasagot niya, yun din ang isasagot ko kapag tinanong nyo ko. Ay, nako, mga kababayan ko. Ayan, si Sarah! Lang yan na yan, Our beloved Boss Mike, Boss